Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa biggest plot twist na pinakainaabangan po ng lahat. So ano nga ba yan mga kakimpaw? Alamin po natin yan at pag-uusapan ngayong gabi dito sa atin pong update. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng comment mula sa atin pong mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. And ang napili nga po nating basahin para po sa gabing ito ay komento po mula kay Miss Jackie Garcia. Shoutout po sa inyo at magandang gabi. Ayon sa kanya, hello Gandara, I've been voting every day. 2,000 chamsin every day to the max that allowed to vote per member. But I felt like something wrong on the system of the idol champ up. Why Paolo is still percentage not going up at all? I've spent almost $500. Wow, ang laki. Madam naman yon. Already, OMG, why is still going down instead of going up. So, pag percentage kasi mga kakimpaw, depende kung mas malaki yung ginastos ng kabila. Kapag ka mas malaki ginastos sa kabila, sa paliit din yung atin mga kakimpaw Pero malaki rin pong ginagastos ng Kimpaw Lancia kay Paolo Avellino. Grabe yung $500, Madam Jackie Garcia. Ang laki na rin po nun. Mabutas-butas ang bulsa ko niyan. Ganyan kalaki mga kakimpaw. So, ang ginagawa ko po ay may iba akong member account from, yun, sa aking mga kapatid dito. Ayan, yan yung aking ginagamit. Pinakikiusapan ko to vote Paolo Avellino mga kakimpaw. Kaya naman may iba pa tayong mga accounts. Marami, may kapitbahay din tayo. Ayan. So, yun yung ginagawa ko. Pero kapag wala kaming pangboto, ayun, stop muna. Tapos, sunod na araw ulit. Ang hirap kasi kapag wala, mga kakimpaw pang vote kay Pau. Pero, ayun nga, tulad ng sinabi ninyo, hindi na dadagdagan kasi baka po mas malaki yung binabagsak ng fans ni Anne. Pero maaari din talaga na may problema po sa mismong app, sa Chamsin. Natatawa nga ako kasi, sa pagkainis ng Kimpaw Lancia, Sinchansyo na. Sinchansyo na yung tawag po mga kakimpaw. Kasi yung stress nila sa pag-vote, kasi nga hindi naman parang nakakount, yun na nga, dinadaan na lamang po sa biro mga kakimpaw. Kaya kami dito, kahit konti lang yung pang-vote namin, go lang din, tuloy-tuloy lang sa pag-vote kapag meron, pag wala, pahinga, ganun talaga mga kakimpaw Kung marami lang pang-vote, why not mga kakimpaw, sagad-sagad na yan. Kasi hindi naman po tayo mayaman mga kakimpaw. Kaya nakakapanghinayang, nanghihinayang ako dun sa milyon na yung nagastos for Paolo Avellino, 100,000 na mga kakimpaw, tapos hindi naman nakakount. Or parang hindi naman kinakount, parang hindi naman po binibigay kay Paolo Avellino, like, parang meron po silang pinapaboran mga kakimpaw, no? Parang ayaw po sa mismong, idol champ na si Pawang ipanalo. Medyo nakaka-frustrate na nga raw mga kakipi kasi 3 days, may 3 days pa. Pwede pang makahabol si Ana kay Pau, lalo pa at pabagsak po ang percentage ni Paulo. 49% na lang mga kakipi. So, hindi tayo angat-angat mga kakimpaw. Siguro mas malaki yung inaambag po kay Ann Curtis. Sa ngayon nga mga kakimpaw, number 3 na si Kim. Ayan, nagsimula na pong bumagsak
si Chinita Princess sa number 3, sa number 2 na ngayon si Ann Curtis. Talagang agresibo ang kalaban mga kakimpaw. At sana ay wag po naman po malaglag din si Paolo Avellino. Sabi nga po dito, Michael Paulo Avellino, ipapanalo ka namin. Ipapanalo ka ng mga solids at buong Kimpaws. Walang matutulog sa pamilyang to. Walang mapapagod. Mag-vote. Laban para sa'yo hanggang sa huli. So, ayan mga kakipi. Nako, kinakabahan na po tuloy ako. Gaano ba kalaki itong binabagsak ng fans ni Ann? At bakit parang hindi tayo makaangat-angat at talo tayo mga kakimpaw? Ang laki rin naman ng binabagsak po ng Kimpaw Lancia, di ba? Sa 13 nga, ayan, parang milyon po ang ibabagsak kay Paolo Avellino. So, I just hope na hindi po talaga nagloloko tong idol champ na yan mga kakimpaw. I just hope na talagang patas po mga kakimpaw ang labanan. At si Paolo Avellino mananalo dahil hindi naman po tumitigil sa pagboto ang mga fans kay Pao. Hindi tuloy mawala-wala sa isip ko yung pinost po ng isang fan page kung saan yun nga bumoto po sila pero hindi na count. Meron po silang napagbilhan ng Chamsim na 100,000 yun mga kakimpaw pero hindi po nila nilagay kay Paolo Avellino or hindi po nadagdagan ng vote ni Pau. Parang ayaw talaga pagpanalunin si Paolo Avellino, yan tuloy na iisip ko. Dinadaya yung tayo. Merong mga scam sa loob. Tulad yan, 49% na lang ang vote ni Pau. Samantala, dumako naman po tayo sa mga balita natin ngayong gabing to mga kakimpaw at pag-usapan nga natin ito pong picture ni Kimi with her friends mga kakimpaw, Enchong, Ruby, Bianca, Mamshi Melay, sino tong isa? Ayan, mga friends po yan ni Chinita Princess mga kakimpaw, and sabi nga po dito, this kind of people around you at Princesa Chinita, I truly admired your friendship. You all shared the same values. Consistent communication is not necessary. What's more important is the love and adulation you've shared and the presence of one another when one needs the other. Ayan. Hindi naman po talaga kailangan mga kakimpa ng consistent communications. May mga friends talaga tayo na hindi naman natin lagi po nakakausap mga kakimpaw, ka-chat, ka-text. Pero pag nagkita-kita mga kakimpaw, totoo po yung friendship. Wala pong wala pong traiduran. And solid na po talaga tong basta mga friends ni Kimi mga kakimpaw, makakasigurado ka mga solid mga kakipi. And mga mabubuting tao din naman talaga mga kakimpaw. Sabi nga 'di ba? Same feathers flocks together. Samantala, next topic naman tayo mga kakimpaw, and patungkol nga po ito sa dinner ng Chu family mga kakimpaw. Ayan, makikita nyo nga po dito ang nasama-sama po sila mga kakimpaw, and nagkasama-sama nga po sila yan para po sa opening ng House of Little Bunny PH. Napaka-supportive po nila kay Kim. Sayang lang talaga at wala po si Ate Lakam. Mukhang hindi pa rin talaga ayos yung mga kakimpaw. Pero makikita niyo naman dito na maraming nagmamahal kay Kim at marami pong nasa tabi niya, 'di ba mga kakimpaw? Si Ate Hides nandiyan din. Kaya ang dami nagsasabi na baka raw pati si Paolo Avellino nandiyan din, mga kakimpaw. Kasama po sa selebrasyon ng Chu family sa opening or grand opening po ng House of Little Bunny PH, new pop-up store sa Zamboanga.
Malay natin mga kakimpaw 'no, nandiyan din talaga si Paula Avellino pero hindi lang po nagpapakita. Ayan, makikita niyo rin dito sa upuan, ayan katabi ni Kim, bakante mga kakimpaw, eh, parang mayroon pong ibang nakaupo diyan. So ayan, malay niyo si Pau pala yung katabi niyan diyan ni Chinita Princess, hindi lang po nagpakita. What do you think mga kakimpaw? Si Pau kaya ang nakaupo diyan sa sa tabi ni Chinita Princess? Comment down below nga lang po and pag-usapan naman natin ang next topic natin. Ito po ay pumapatungkol po sa The Alibay na malapit na pong matapos mga kakimpaw, ano? Malapit na nga po ang ending or ang finale ng The Alibay nila Kim and Paolo. Kaya wag po nating kakalimutan yan mga kakipino, gabi-gabi 9:30 PM. Patrending po natin yan and ipa number 1 hanggang sa finale. Hanggang sa finale nito. And syempre, speaking of finale, kinakabahan ng mga fans kung meron bang happy ending o wala. Pero, sabi dito ni Miss Flora Perez sa kanyang comment, happy ending daw sa Canada ang The Alibay. Ooh, mukhang positive itong si Miss Flora Perez. Anong ibig niyo po sabihin sa happy ending? Ayan, may kasalan sa Canada. Charat! Pero sana nga happy ending po sa Canada. Hindi po, hindi po solo flight lang si Kimi doon, mga kakimpaw. Nakakalungkot naman kung solo flight lang si Stella Marie doon. And wala si Vincent. Sana naman po ay baguhin nga daw yung baguhin daw po yung tawag dito, yung ending. Kasi masakit sa puso ng mga fans. Ito ang pinaka-inaantay na plot twist ng Kim Paulanchas. Ang mabago pa po ang ending, na happy ending talaga ang Winstel. Kasi deserve ng Winstel ng magandang ending. Dami ba naman pinagdaanan ng Winstel, 'di ba mga kakimpaw? Deserve po talaga nila ng happy ending. Ikaw ba naman? Puno parate ng inyong relationship ng mabibigat na problema, 'di ba? Anyway, sabi nga dito, Dreamscape, pakiusap naman hayaan nyo nang i-enjoy ni Vincent yung gantong Estela walang red lipstick, hindi kapos sa tela ang damit, nagpariban pa ata. And ang pinaka-importante, hindi nakabakya. Kaya bigay nyo na happy ending ng Winstel, please. Ayan. Sana naman nga Dreamscape, ibigay nyo na sa amin ang happy ending. So, yun lang po muna ng ating, oo, kasi diba yung damit ni Pau noon, mga kakipi, same kay Kim. So, malay nyo. Andun nga si Pau. Oy, medyo, naaanuhan ako ng pag-asa, hope, na buhay si Vincent sa finale. Anyway, hanggang dito lang muna ang ating update po guys. Maraming salamat po sa pakikinigan. Kita kas po muli sa susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.